namin tinakila, pinasasalamatan. Malulubog tunghayan itong mga anak mong pare na ngayon nagtitipon. Pukawin mo po ang kanilang kalooban, buksan ang kanilang isipan, papagalabin yung apoy ng pananampalataya na nagniningas sa kanilang mga puso upang sila, katulad ni Maria at kasama ni Maria ang kanilang ina, ay maging tulay kay Kristong anak mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Tawad namin sa nagkakasala sa amin. Maria, ina ng mga pare, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat po, magandang umaga po muli sa lahat. At nakatutuwa, may nagtatingan na yung iba na wala pa kagabi. Anong ganda na pagtitiyak na si Father Jerry sa pamumuno ng ating pag-awit ay si Mariang Ina ang sa atin ay ipinrepresenta at ating inangkin sa pag-awit. Ang mahalaga po nakatawag ng pansin sa akin ay na sa bungad pa lamang ang buhay na ito ay tinaguri ang isang paglalakbay. At yun po yung ating sinimulang pagnilayan kagabi pa. At ang ating naging kasama-sama ay yung unang naglakbay nitong lakbayin ng pananampalataya. At ito'y si Amang Abraham. At ito po ay siyang kaloob sa atin nitong mga linggong ito. Ano ngang isa pang magandang pagtitiyak na itong ating retreat ay kaalim-sabay ng pagpapaliwanag naman sa ating pagsariwa sa ating kalooban na ginagawa ng inang iglesia tungkol dito kay Abraham. At yun nga sa sulat sa mga Hebreo. Ngunit winika natin na isa pang mas matinding palatandaan, sinyales sa atin ay itong taon ng pananampalataya na kinokoronahan ng bagong Papang si Francisco ng kanyang unang encyclical, Lumen Fidei. Ang liwanag ng pananampalataya. Ang pagtitiyak-tiyak na ito ay hindi natin maaaring baliwalain. Bagkos kung tayo ngay mga magkakadiwa, alalaong baga na tayo'y iisang pulso, iisang silakbo. Ito ngayon ang katungkulan naman natin na namnamin ng lubusan. At mula dito, maganap sana yung pangarap ng Santa Iglesia nitong nakalipas ng 15 taon sa hinaharap ng mga suliranin sa gawain at misyon ng inang Iglesia na kailangan ang new evangelization. At kagabi nga ay tinumbok natin na ang evangelization ay hindi yung mangyayari sa kanila, sila doon. Kung hindi, ang evangelization ay dapat magsimula sa atin ngayon, dito. At sa akin pong pakiwari, ang bagong Santo Papa ay ibinigay sa atin upang ito'y bigyan diin. At ito nga ang ngayong umaga ay gusto ko sa pagpapatuloy nung sinimulan nating paglalakbay ni Abraham ay magmuni-muni pa at mayroong ibang mga detalye na kailangan nating angkinin. Meron po akong gustong una muna'y punain. Mapupuna natin na ang may akda ng sulat sa mga Hebreo ay merong isang ginagawa. Mahalaga na mapansin natin ano ba'y kanyang ginagawa. Yung mga datos, yung mga data, yung ikang tradisyon ng mga Hudyo, kaugnay
kay Abraham. Ngayon, sa kanya ay nagkakaroon na ng karagdagang yung tinatawag ni Benedicto ika-16, yung theological exegesis. Binibigyan na niya ngayon ng interpretasyon. At ito po ay gusto kong itawag ng pansin. Kaninang umaga sa almusal, si Father Jerry, may binanggit ka kanina na gusto ko ngayong iharap dito sapagkat para sa akin ito'y mahalaga. Ang bungad po sa akin ni Father Jerry ay, Senyor, batang pare pa ako'y binabasa ko na yung iyong mga isinulat. At meron siyang isang characterization na ibinigay. At para sa akin ito napakahalaga. Yung pong inyong very biblical na pagpipresenta sa ating pagbasa ng Ebanghelyo. Iyon po sa akin ay mahalaga na napuna ng isa kong kapatid na pare na merong isang katangian